ano nila, build up, several phases. No? Itong phase na ito, yung mga build up nila, punitive, targeted, icons of corruption. Ang problema, parang back to the drawing board dahil yung una nilang attempt, si Barsaga pumunta sa maling gate. Pumunta siya sa Dasmariñas Gate. Iba yung Dasmariñas Gate doon sa Forbes Gate. So nandun siya mag-isa. Tapos yung isang platitong mali ng mga DDS, mga 30 of them, 25, nandun sa Forbes. Sir Ronald, mas maraming pulis kaysa dumaan na rallyista. Medyo umuwi siya ng malungkot. Siguro kung nandito si Harry, baka sumama siya ron. Actually, Ano naalala mo yung kanya, yung pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan? Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. sa Cubao. 15 sila nun, kasama na yung kumukuha ng video. No? No, but Sir Ronald, let's talk about this on a serious note. How seriously should we take Barsaga? Because he kind of fits your idea of a disruptor, right? I mean, he's really juicing it. May Tito Boy Abunda interview na siya. I mean, people are treating this person as if, you know, there's some substance to this person, which obviously there's none. But nagiging factor na siya eh, whether we like it or not. Isn't he a disruptor? Well, umaasa siya na dahil sa kanyang popularity, some would say notoriety, ay makakamobilize siya sa youth, sa Gen Z at saka sa millennials. Parang wala. Parang more discerning yung mga Gen Z at saka yung millennials na hindi naman kami ganyan. Bata kami pero hindi naman kami ganyan. We believe in disruption, we believe in uprising, pero hindi ito yung leader namin. No? Sobra naman kwan. Scrapping the barrel naman yan. No?